watching ETVN Philippines. Yung tinukoy kong Iglesia ni Cristo 1914, tanungin nyo kailan sila itinatag, kailan sumulpot yung kanilang grupo. Sino po yung tinutukoy dito sa Mateo chapter 2 verse 23? Ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay. Muli ay maraming salamat po sa inyong pag meron po tayong sinight na babasahin. Kung natatandaan nyo, itong pasugo. At sa kanya pong aral, may ilang mga sekta na nagtiklaim sila ang tunay, sila ang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, muli po ay samahan ninyo ako sa isang pag-aaral ng ating pagtatanggol sa pananampalatayang Katolik. Maraming salamat po. Ako po si Brother Marco, Ebanghilista, nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin. Purihin ang Panginoon, isang mabiyayang pag-aaral po para sa ating lahat. Samahan po ninyo ako na ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco, si Ebanghilista, dito sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Well, regular na po natin gagawin na tumanggap ng mga katanungan mula po sa ating mga taga-subaybay kung saan ay ipaliliwanag po natin, bibigyang linaw po natin dito po sa ating pagsasahing papawid. Nung mga nakararaan, maganda yung mga tanong, habang tumatagal, lalong gumaganda. Ibig sabihin yan, ang mga Katolikong sumusubaybay sa atin, nagkakaroon talaga ng awareness doon sa mga question na hinahanapan nila ng sagot. So ito po yung tanong. Nung nakararaan po, buwan ng June, every year, pinagdiriwang natin ang Father's Day. So ang tanong ay, hindi nyo ba alam sa Bible, masamang tumawag ng Father? Bakit yung mga pari ninyo, tinatawag ninyo Father? Alam nyo, minsan nakakatawa na lang yung mga tanong. Pero sa iba po, na hindi nagsusuri, yung simpleng tanong na yan, nagdudulot po ng confusion, nagdudulot po ng pagkaalala na mukhang mali nga yata yung ating pagiging Katoliko. Tapos, babasahan ng Bible, palibasa hindi nagbabasa ng Bible, ay nagugulat sila. So ano ang sinasabi? Mali nga yata tayo mga Katoliko. Una, kunin po natin yung referensya ng mga Protestante. Dito po sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, dito po sa aklat ng Mateo. Ayan, basahin natin yung Mateo chapter 23, verse 9. Ganito po yung ating matutunghayan sa banal na kasulatan. Chapter 23, verse 9. Okay? Ang sabi, call no one on earth your father, for you have but one Father, and He is in heaven. Call no one on earth your father, for you have but one Father, and He is in heaven. So, nung binasa po ito ng mga Protestante, ano pang aasahan natin? Di aatakihin agad yung ating pagtawag ng Father sa ating mga kaparian. Sa Tagalog, huwag ninyong tawaging Ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. Pag yun pong konteksto ay hindi natin inintindi, at tayo po ay hindi nagsuri, ang laki ho ng possibility na mahikaya tayo ng mga maling aral. At dahil dito, iiwan natin ang tunay na simbahan at sasama tayo sa mga bagong sulpot, mga bagong tayong simbahan na itinatag lamang ng mga tao, ng mga pastor na nagparehistro sa gobyerno. Huwag niyong tatawaging Ama. Let no one call Father. Ba't ang pari niyo, ang kura paroko, ang obispo, Father niyo tinatawag?
Una, linawin po natin. Sa aklat po ng Gawa, chapter 7, verse 2, babasahin ko po sa inyo. Sumagot si Esteban, mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinig kayo. Ang Diyos ng kalwalati ay napakita sa ating amang si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. Ano po ang sabi ng Bible? Si Esteban, isang karakter sa Bible, sa Bagong Tipan, ipinahayag niya ang Diyos ng kalwalatian ay nagpakita sa ating amang si Abraham. Akala ko po ba bawal tumawag ng ama? Bakit po si Abraham ay tinawag na ama? Dagdagan pa po natin. Si Isaac ay tinukoy ni Pablo, San Pablo Apostol, na ama. Tingnan natin ang Roma chapter 9 verse 10. At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihina ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac. Akala ko ba bawal tumawag ng ama? Dalawa na yung tinawag na ama ng Bible. Si amang Abraham, si Apostol Pablo, tinawag niyang ama si Isaac. Tuloy pa po natin. Genesis chapter 45 verse 8. Ito po yung karakter na si Jose, bunsong anak ni Jacob na tinawag na Israel, ay kinilala bilang ama kay Paraon. Basahin po natin. Genesis 45:8. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at Kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Si Jose, anak ni Israel o ni Jacob, naging ama kay Paraon. Ilan na yung ama na yan? Tinutukoy ng Bible. Another one, si Job. Yung prominenteng Job na nagdusa. Tinawag po siyang ama ng mga mahihirap. Basahin natin Job chapter 29 verse 16. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. Ano daw si Job? Ama ng mahihirap. Mga minamahal kong taga-subaybay, kung totoong masamang tumawag ng ama sa sino mang tao sa lupa, malaking problema. Kasi ang dami kong binasa na ngayon na nagbabanggit na si Abraham, ito pong si Esteban ang tumawag na ama si Abraham, ito pong si Pablo, tinukoy niya si Isaac na ama, ang bunsong anak ni Israel o ni Jacob na si Jose ay tinawag na ama para kay Paraon. At ngayon si Job ay tinuring na ama ng mga mahihirap. Sa isang pagkakataon pa po, si Propeta Elias po, tinawag ni Eliseo na ama. Basahin po natin, ikalawang aklat ng Hari, chapter 2, verse 12. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel, at nawala na sa paningin niya si Elias. Si Eliseo po, 2 beses, Ama ko. Sino yung tinatawag niyang ama ko? Wala pong iba kundi si Propeta Elias. Mga ginigiliw na taga-subaybay, ito pa po ang pinaka-highlight natin. Mismong si Yahweh, ang Diyos, ay tumawag sa kanyang lingkod na si Eliakim upang maging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Juda o taga-Huda. Saan nakatala? Basahin po natin aklat ng Isaiah chapter 22 verse 20 hanggang 21. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod. Ang nagsasalita po ay si Yahweh, ang Diyos. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda.
Ay akala ko po ba, sabi ng Mateo 23:9, walang sino mang pwedeng tawaging ama. Si Yahweh mismo, nilikha niya na ama si Elikyaim, ama ng mga taga-Jerusalem, ama ng mga taga-Huda. Kung bawal pong tawaging ama ang sino man sa lupa, magiging isang malaking palaisipan po. Bakit ang Diyos, si Yahweh mismo, ginawang ama si Elikyaim? Ito pa po ang patutuo na yung teksto, yung kabuuan ng referensya ng mga Protestante, Mateo 23, ay taliwas po dun sa tunay na kahulugan. Sapagkat hindi nila iniintindi yung aral, huwag niyong tatawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Ang ibig pong tukuyin yan, do not treat other person na katumbas, kalibel ng Diyos. Sapagkat sa katotohanan, hindi lamang naman po yung tungkol sa ama ang tinutukoy dito, pati sa pagiging guro, tagapagturo. Sinabi po ng Mateo 23. Dito po mga ginigiliw na taga-subaybay, maliwanag na sinabi ng ating Panginoon, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng mga damit, ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tatawagin nyo silang guro. So ito po isang bahagi doon Diba pag tayo nag-aaral, tinatawag natin ang mga nagtuturo sa ating guro. Ibig bang sabihin ay mali iyon, kasalanan iyon? Kung ang iyong literal na pagkaintindi sa Mateo 23 ay katulad ng mentalidad ng mga tagapagturong ministro ng Iglesia ni Cristo 1914, ng mga saksi ni Jehovah at ng mga pastor, tagapagturo ng iba pang sekta, maliligaw po tayo. Tandaan po natin ang pahayag po ng ating Panginoon. No? Magkaminsan, gumagamit siya ng mga tinatawag na hyperbole or hyperbole statement. Yun pong exaggerated na mga pahayag para ma-highlight po yung nais niyang iparating na mensahe sa atin. Isang halimbawa po dyan, yung Mateo 5:29-30, ang sabi ng Panginoon doon, kung ang kanang mata mo ay maging sanhi ng pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Kung ang iyong katawan, ang kanang kamay ay maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ng isang bahagi ng katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Meron po ba kayong nakitang merong nag-ukit ng mata dahil nagkasala ang mata? May nakita po ba kayong nanuntok, nanampal, gumawa ng pagnanakaw gamit ang kamay, pinutol ang kamay? Nanadyak ng tao, nanakit ng tao, ng abuso ng tao, ginamit ang mga bahagi ng katawan, pinutol? Wala. Kahit ministro at pastor, walang gumawa niyan. Bakit? I-justify nila. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung kasalanan na ginawa ng kamay mo, ang puputulin mo doon, yung ginagawa ng kamay, yung kasalanan. Pero pag binasa natin yung Mateo 5:29-30, wala naman sinasabing ganun Ang sabi, ukuitin mo yung mata mo, dukitin mo, putulin mo kamay mo. Hyperbole statement, exaggerated statement para ma-highlight yung message na nais sa ating iparating ng Panginoon. Balikan natin yung pagtawag na Ama. Tandaan po natin, ang atin pong Panginoon Diyos mismo ay nagturo. Exodus chapter 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. At sa Mateo 19:19, inulit ng Panginoong Hesus, igalang mo ang iyong ama. Kung ako po'y tatay, which is talaga namang tatay ako, hindi naman ako papayag na tawagin lang ng anak ko sa first name ko, lalo na't hindi naman tayo mga Amerikano. Kasi yung pagtawag ng title, daddy, papa, tatay, papang, amang, no? Ito po ay isang expression of love, isang expression of respect. Paano kung tatawagin ako ng anak ko, Marco, anong oras ka na ba dumating? Di ba?
Mawawala yung pagitan namin bilang ama at bilang anak sa kulturang Pilipino. Kaya nga po sabi ng ating pananampalataya, no? Ang ating pananampalataya ay pagtawag na pari, pagtawag rather na father sa mga pari, ito po ay isang expression lamang na iginagalang natin ang mga pari bilang ama ng ating pananampalataya. Sa isang bahagi po sa aking pagtatapos, hanguin ko po ang unang aklat ng Pedro chapter 5 verse 13. Ang sabi, kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad nyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Si Pedro, tinukoy niyang si Marcos ay kanyang anak sa pananampalataya. Ano ni Marcos? Si Pedro, ama sa pananampalataya. Ganon din sa unang aklat ng Timoteo chapter 1 verse 2. Ang sabi, kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Si Pablo po, tinawag niya si Timoteo, tunay niyang anak sa pananampalataya. Ano ni Timoteo? Si Pablo, ama sa pananampalataya. Kaya kung tayo man po'y tatawag ng father sa ating mga kaparian, ito po'y hindi pagsalungat sa Mateo 23. Sa halip, ito po'y pagpapakita natin ng pagkilala at paggalang sa mga pari bilang ama natin sa pananampalataya, katulad ni San Marcos at katulad ni San Timoteo. Muli, sumubaybay po kayo sa ating palatuntunang Defend the Faith, lumago, matuto at ipagtanggol ang ating pananampalataya dito po sa ating programa. Ako po si Brother Marco C. Evangelista na laging nagsasabing, ang Diyos ay suma sa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.